Yo, what's up? Welcome back sa inyo mga kagulong, Pabs and Santos. So today's vlog video, tinawagan tayo ni Airpat. Ang sabi ni Airpat, bakit daw nag-18 volts yung kanyang SYM. So today, kailangan ko siyang puntahan kasi 18 volts, sobra-sobra na yun. Marami kasi pwedeng maging dahilan kung bakit nag-18 volts ang ating motor. Unang-una, yung rectifier mo kumukuha naman, o yung voltmeter mo palyado na. Ngayon, sa video na ito, magkakaroon tayo ng idea regarding sa full wave at sa ano ba ang advantage ng full wave sa ating mga kagulong. Ngayon, shoutout muna sa mga kagulong natin na nagko-comment na simula una ko-comment sa atin. Thank you so much sa inyo mga kagulong. Ngayon, natatagalan tayo sa paggawa ng video sa mga tol. Kailangan lang natin huminto pasamantala. Pero babalik din tayo soon. Pero yun, katulad nga ngayon, emergency, kailangan kong mag-asikaso ng motor na airpot. Kaya back to vlog tayo. Right, malapit na tayo. So dadaanan natin si ANH ulit. Kasi kay ANH tayo bumibili ng mga parts. Bukas na kaya? Uy, sarado pa. So babalik tayo. Kasi baka sakaling kailanganin natin ng parts katulad ng stator and rectifier. Ngayon kasi hindi ko pa na-check, pero after check malalaman natin kung ano kailangan natin. Okay. Ngayon ito na siya. Naibalik na yung kaha. Check natin. Susi. Nice. Ngayon, nag-direct muna tayo ng multi-tester sa bagong battery niya. Ngayon na lumabas. Halos nasa 14 volts. So 14 volts siya. Ngayon, pag binuksan ko to, 13 volts. Okay, sige. Ngayon, titingnan natin kung sakto nga ba. So 13. Uy, nagsi-16. Oo. Alin yan? Lumang battery ba yan? Bago? Ito yung bagong battery. Nag-over voltage nga. Try ko yung yung luma. Testingin natin. Pero rectifier na to. Yun nga yun nga tinatataka ko. Bakit nung luma yung battery? Bakit nung pumago eh? Kaya nga eh. Hindi, ito wala naman tayong problema sa battery. Kasi yung battery bagong-bago naman yan eh. Pero tetestingin ko pa rin yung luma. Yan. Ngayon, pinilitan muna natin ng lumang battery. Kasi nga question ni tatay, ni Arpat, bakit daw nagpalit lang daw siya ng battery, nagloko na. Ngayon malalaman natin. Dito is 14 volts, usual 12.9. kaso syempre mahina na ang battery, hindi na rin gagana ng push start, kaya kick start tayo. Ngayon kahit lumang battery, tumataas na. HF1. Ayun o, 20 volts. Ang basa dyan, Pops, kailangan nakalagay sa 50. Kasi hindi pwedeng 10 volts. Kasi pag 10 volts, dahil ang battery natin is 12 volts, sobra-sobra siya, masisira ang ating tester. Kaya 50. Ang basa dyan, ito. Makikita nyo, 50, 40, 30, 20, 10. Kaya nasa 20 na yung mismong linya. Kaya 20 volts. Kanina, nung pinalo ko, piniga ako ng malakas Ayun na, 17, 18. Ay, halos sin rin. Palapit na rin doon. Ganun talaga tay. Rectifier. Sira na naman.
Sira yung rectifier. Hindi, balik mo muna yung isa. Ha? Mainam patis eh. Yung isang ano, hindi. Subukan ko na lang munang tanggalin sa full wave. Stock na natin kasi bago na rin na may battery, saka hindi ka naman nagkakarga eh. Tatanggalin ko lang sa full wave. Sige. Baka mahabol pa. No, baka mahabol pa. Ngayon, ito ang disadvantage ng full wave. Sa full wave kasi, sabihin natin nakakatulong to, lalo kung loaded ang motor mo. Ng mga ilaw or mga accessories sa motor mo, nakakatulong ang full wave compare natin sa fast charge, yung yellow cut. Ngayon, standard yun, lalo kung papalit ka ng rectifier, hindi ka kakapusin. Kaso, ang disadvantage naman niya, dahil sa marami nang napipirata na rectifier, mabilis na sisira yung rectifier na nabibili natin, nakukuha natin. Compare sa dati, nakakasagsagan ng full wave. Doon, makikita mo marami kang bibili mga gandang rectifier. Pero dahil sa marami nang nakakaalam ng full wave, anong nangyari dyan? Kahit yung rectifier, napipirata na. Kaya agad na sisira. At ang hirap makahanap ng rectifier para sakto dun sa full wave. Kasi agad na sisira yung mga ibang rectifier na hindi compatible. So yun yung nagiging problema o disadvantage ng full wave. So kapag nagpa full wave ka, matik yun. Pag nasira ang rectifier, problema ka maghanap ng rectifier para magamit mo yung motor mo kasi nag-go over voltage. Kaya ngayon, subong itanggalin sa pagkaka full wave to, balik natin sa stocks kasi hindi naman siya kargado ng mga accessories. Kaya okay lang na stock tayo. Okay, dito unang gagawin para matanggal natin yung rectifier. Tatanggalin natin yung kaha. And screw. Ito rin screw. Ngayon ito yung kanyang stator. Dito ako nag-aral ng full wave, kaya makita nyo ganyan ang itsura niya. So close up ko lang. Sa pagtatanggal, easy lang na paps. Hugutin mo lang yun sa ito, sa pulser. Yan. Tanggal na yung ating stator. Ngayon sa crankcase niya, kailangan natin siyang ihiwalay. Ngayon susubukan namin tanggalin kasama yung pulser para madali tayong makakapagbaklas. Ngayon ito yung mismong parts niya. Ito yung beginning of winding, ito yung center top, ito yung sa body ground. Ngayon ibabalik natin sa sa dating linya katulad nito. May burn marks. Ngayon may burn marks siya, na-aware ako. May kulay puti, burn marks na yun. Sobrang tagal na kasi nito eh. Ngayon yung mismong naputol na to, pinidikitan ko sa yellow wire, babalik ko na. Tapos yellow wire, lalagay ko na siya rito. Okay. Ngayon di kaya. Nagyalis. Knock knock. Aris. Tay. May ano dito, impact drive. Impact drive. Ay, tanong mo ba kami? Sa mekaniko na lang ha. Sige. Thank you. Pre.
Tandaan mo yung kay tatay bumili ng battery dito? Nagpapihit ng timing chain. Papukpok naman sana. May battery ba kayo? Hindi matanggal eh. Ito lang oh. Ay kung saan direksyon papunta ang bangka. 1, 2, 3. Yun lang. Bumalik ang parawaw ng destinasyon. Ako sa parawaw. Kaya bakit ba? Dahil ikaw ang gumawa ng talaga sa kanya. Artificial food. Yun. Ito talaga ang impact drive. Ito, paluwag din kaya to para ano, diretso na. Ngayon pinapalitan lang natin ating panghinang. Siyempre kailangan natin ito. Ngayon sa mga paps na magpo-full wave ng kanilang stator, baka ma-encounter nyo nangyari sa akin noong una. Bakit after ko siya full wave, hindi gumagana yung motor o di mabuksan? Dahil dito sa pulser, always tatandaan yung pulser natin kapag mali ang adjust mo kahit saang motor, o mapalapit sa bell cap o mapalayo, at hindi siya may balik sa tamang lugar o tamang pwesto, hindi aandar ang ating motor. Tingnan nyo oh. Ito yung pagkakahining niya dati oh, sa end of winding saka sa beginning of sa center top. Gumamit ako ng shrinkable tube. Hanggang ngayon hindi pa rin nasisira yung shrinkable tube. So ganda rin pala. Mayos. Compare natin sa gagamit hindi tayo gagamit. Tapos kung meron ka pa diyang spaghetti tube, heat resistor, mas maganda. Yan, tanggal na natin. Ito yung dating nakakonekta dito. So ito, lalagay ko na siya rito. At ito, ibabalik ko na sa location niya. Dito. Okay na. Medyo pangit na nabili natin na tingga. Kasi kahit gano'ng kalakas yung kuryente natin, sabog talaga siya. Kaya, pero kahit paano, kinapalang ko na. Pangit talaga, pero kahit paano, pwede nang pagtyagaan. Ngayon, ito na yung maging body ground. Ito yung center top. First winding, beginning of winding. Ngayon check natin, gagamit tayo ng volt tester o yung multi-tester para sigurado na. Pag-check, kailangan natin ng continuity checker. So continuity checker, ayan na. Ito, ayan na mga continuity checker. So kung wala kang continuity checker ng multi-tester, kailangan mo lang naman ay test bulb. So una, doon tayo sa beginning of winding, saka center top, kailangan may continuity, pangalo. Next, sa ground, pumalo. Next, center top, ground, pumalo. So okay na. Ngayon, ita-transfer natin to sa loob. Okay, ngayon naikabit na natin. Salpak na siya ulit. Plug na natin ulit yung kanyang socket. Tapos, yung sa primary coil. After neto, check na natin na output. Ngayon, hindi pa natin nagagamit yung multi-tester dito mula sa voltmeter. Ang gagawin natin, syempre hindi siya gagana kapag kickstart lang, push start lang. Ngayon, kickstart muna tayo dito. $14 volts. So successful naman. Ngayon gagamit na tayo ng multi-tester. Sa multi-tester, better na gagamitin natin yung bagong biling battery na. Dito kung magtatanggal ka ng battery, unahin mong tanggalin yung negative. Always yan. So dahil dyan, hindi ka masa-shortage. Testing na. Dito, sabi ko nga noong una, kailangan nasa 50 tayo.
Saan ang susi? 13 volts. Start. .4. Ngayon, ito tayo sa multi-tester. Kung kanina maabot sa 20, ngayon hindi na. Kaya successful. Ngayon, babalik ko na sa dati at test drive ko naman. Alright, ngayon tetestingin natin yung motor. Nagpunta tayo rito sa Pulo. Yan. Dati kasi dyan ako tumatambay ng bata ako. Ngayon, tetestingin natin to. Unang bukas ko pa lang is 13.2. Kanina, nas 13 lang 12 kasi nag-start pa tayo at bago pa lang na binalik natin sa stocks. Ang ginawa ko, is ni-stocks ko yung stator pero yung rectifier still yung nabili ko nakaraan. Kasi nakita ko parang over voltage lang ang pasok sa kanya, hindi niya kaya. So, ibig sabihin, kaya, pwede pa yon. Ngayon, i-stock natin. Yan ang kanyang output. Medyo namamatay, baba ang minor. Ngayon, susubukan natin dito sa mismong kalsada na to kung ano ba yung maximum throttle niya. Ngayon kasi hindi natin ma-maximum kasi ang nakalang naman tayo pinipihit natin yung throttle. So hindi natin makikita yon. Pero kung siguro itatakbo natin, baka doon mapansin ko. Kaya ito na. Test ride tayo ngayon. Okay. Hintayin muna natin yung si tricycle. O yan na. Okay. Pwede na tayo mag-start. First gear. Bukas ang ilaw. Yun lang. Nalalakasan pa rin. Kailangan palit ako ng rectifier. So nag-11 volts siya. So hindi pa rin yung mismong 11 volts. Dahil ang ginamit na natin ay oh 11.4. O masyado mataas pa rin tong LED nito. Hanap pa tayo ng pwede pakip airpot. Kasi bago pa yung battery dapat hindi ganun kain. Hanap pa tayo kay airpot ng pwede sa kanya. Or babalik natin yung isang ilaw. Tapos sa stator na lang to kukuha ng ilaw niya, ng kuryente niya. Parang lalabas nun, hindi na battery operated yung ilaw. Tapos, hindi na siya shortage. Yan na lang. So, babalik natin yung stock na bulb. My God. Alright, so yun ang output. Isa pang the best na gagawin ko, ibabalik ko yung isang ilaw, tatanggalin ko yung battery operated. Alam naman natin kung paano yung battery operated. So yung yellow wire tatap lang sa ignition kung saan ka nagsusi, yun lang yun. So ngayon tatanggalin ko, kukonect ko yung sa yellow to yellow dahil stock na rin naman. Baka pa pwede na. Kaya ngayon, ito si Pops M. Santos. Sana may natutunan kayo sa video na to. Susunod na video ko, antabayanan nyo lang. Click nyo naman yung subscribe button at notification bell para update kayo sa sunod ko na video. So ito si Pops M. Santos. Bye bye.